Hello everyone, so this is the last part of the lecture about queuing theory. So, ang mga models na nandito is yung MD1 and MM1 with finite source. So, yung model 3 and 4 ng queuing theory. Tingnan natin. So, yung model number 3, MD1, ay, ayan, yung M niya, yan yung Poisson distribution pa rin, sinusundan. Then, yung D, yung service time distribution, so hindi na siya exponential, no? So siya naman ay constant, pare-pareho yung kanyang service time. Then yung number of service channels dito, isa. Okay, kaya 1 yung nakalagay diyan sa M. So example 1, yung patungkol pa rin sa video, si Robert, no? Gusto niyang i-improve yung service ng bangko. So gusto niyang palitan daw yung teller ng isang ATM machine. So, alam naman natin, yung ATM machine ay constant yung processing time. Kaya nga, di ba, nabanggit nandoon sa assumption dito sa model na constant, pare-pareho yung processing time. Okay? So, he observed that the average arrival and the average number of clients service per hour, pareho pa rin. No? Mapapansin nyo dito sa table, yung lambda, 11 customers per hour pa rin. Then, yung mu, 12 customers pa rin na sa service per hour. Okay? So, ngayon, paano natin sasagutan to, yung mga tanong na iyan, no? Base dun sa solving. Paano ginawa dito? So, yung una, compute natin yung average number of clients waiting in line. So, L sub Q. So, ang formula niya, yung lambda, 11 squared over 2, yung mu ay 12 times yung mu niya, 12 minus 11. Okay? So, yan ay 5.0417. Yan yung average number of clients na nakapila or naghihintay sa pila. Then, sumunod, number 2, yung W sub Q, average number of hours a client waits in line. Okay? So, yung una dito, yung number ng kliyente na naghihintay sa pila. Yung pangalawa, yung oras, okay, na naghihintay yung per client. So, ito yung formula ng W sub Q. Makuha natin dyan ay 0.4583. Okay? Hours. Yun yung average number of hours na naghihintay yung clients sa pila. Then sumunod yung average number of clients in the system at any given time. Okay? Yung nandun sa loob ng bangko. So, yun yung formula niya. No? Makukuha natin ay 5.9584 clients or halos 6 clients na nasa bangko at any given time. Then, yung average number of hours a client spends in the system, W. Mapapansin nyo, iba-iba sila ng formula, no? So, kailangan may-take note nyo yan. So, dito, 0.5416. So, yun yung hours na kung saan ayun yung average na nasa loob ng bangko. Average hour na nasa loob ng bangko, yung customer or yung client. And number 5, compute yung probability na yung ATM ay busy. So, ganun din yung formula niya katulad dun sa una nating model, no? Yung lambda over mu. Kasi hindi naman nagbago yung kanyang mga given. So, 92% pa rin. Tapos, yung probability na hindi busy yung ATM ay 8% or 8.33% pa rin. Okay, then yun yung summary table. Then, sumunod na example, yan, siyempre, kailangan makompute yung mga associated cost. And may kita dito na yung service cost per ATM daw, per hour, ay $5 per hour. Okay? So, yung waiting time, yung cost of waiting, ganun pa din, and yung working hours per shift, ganun pa din. Okay? So, dito, sinabi dito, yung ATM service cost ay equal din naman doon sa ibabayad sa teller. Kaya 5 pa rin yun. So, tingnan natin. Ito na, naka-cost table na dito, no? Mapapansin nyo na mas mababa. Okay, mas mababa yung total cost. Kasi nga, mas mabilis kung machine yung nagsiservice. Ayan yung total cost. Okay, kumpara dun sa teller na isa lang. Then, yan, pag ginamit natin yung POM-QM, so, pipiliin natin yung MD1,
na option doon. Kapag tinouble check natin yung mga yan, same lang yan doon sa manual computation natin. So, ano yung conclusion doon? So, yung total service cost, yung $40, pareho lang naman kapag teller yung nagtatrabaho. Pero, mas mababa na ngayon yung total cost. Bakit? Kasi, syempre, constant makina. ATM yung gumagana. Kaya, expected na mas maliit yung kanyang waiting time. Okay, na ma-incurred sa mga customers. Okay? So, yung fourth model naman is yung MM1. So, dito, lagi naman yung arrival distribution ay Poisson distribution, and yung service time is exponential distribution. Yung number of service channels, 1. And yung additional assumption dito is may finite size of the population. Okay? So, ano kaya yung finite size dito sa given problem? So, yun pa rin, about pa rin sa video. So, gusto niyang ma-improve yung service ng 5 ATM. So, may 5 ATM daw yung bangko. At na-observe niya na yung on average, yung mga ATM na yon nasisira siya every 100 hours. And 10 hours naman yung ginugugol para i-repair yung kada ATM na yon ng isang technician ng bangko. So, isa lang daw yung technician niya. So, sasagutin natin to. What is the breakdown rate of an ATM? What is the service rate of technician? Hanggang dito sa what is the probability that the technician is busy given this data table. So, una, compute natin yung average number of breakdowns per hour or lambda. Okay? So, yung lambda natin dito, kasi nga yung MI1 lang, isa lang naman yung technician, over X, yung hours used per breakdown. So, 100. Okay? 100 hours mo na magagamit bago masisira yung isang ATM. So, 0.01 yung average number ng breakdowns per hour ng ATM. And number 2, compute natin yung average number of ATMs repaired per hour or lambda or mu. So, ang formula ay 1 nga yung technician over yung Y ay repairs hours per breakdown, which is 10 hours. 0.1 yung average number ng ATM na nare-repair per hour. Then, number 3, determine the probability that there are no repairs being done. Okay, from ito, may gagamitin na naman tayong table, Appendix C2, which is a table for values of P sub 0 with finite population model for M, yung isang server, and yung given na number ng customer, which is 5. Kaya nga siya tinawag na finite population model. Okay? So, dyan tayo magbabase. So, nakuha dyan ay 56.40%. So, tingnan natin dito sa next slide. Okay? So, ayan nakalagay yung M is equal to 1 and N is equal to 5. 1 yung technician, 5 yung ATM. So, tingnan natin dito, 0.01 yung lambda. Okay? Yung mu naman ay 0.1. So, ang lambda is yung nasa column. Okay? 0.01 yung first column. And yung mu ay 0.1. So, ang mu ay 0.1. So, dito siya sa mga yan, 0.10. Okay? So, makikita nyo dyan sa pang-sampung row and pang-unang column ay 0.5640. Okay? Ito yan. So, kaya yan nakuha ay 56.40%. Okay? Then, next, compute the average number of ATMs waiting to be repaired. L sub Q. So, ito yung formula niya. Okay, yung N, yan yung number of ATMs, which is 5. May substitute lang lahat ng given dyan. Kasi nakuha natin sa number 3, which is yung P sub 0. So, makukuha natin dyan ay 0.204. Yan yung average number ng ATM na naghihintay para ma-repair. Then, number 5, compute the average number of ATMs in the technician's schedule at any given time. So,
Ito yung formula niya, no? L is equal to L sub Q, yung nakuha natin L sub Q kanina, plus 1 minus yung nakuha natin P sub 0. So, makukuha natin dyan is 0.64. So, yan yung average number ng ATMs na nandoon sa schedule ng technician na i-repair niya. Okay? Then, number 6, compute the average number of hours an ATM waits to be repaired. So, W sub Q, yan yung formula niya. So, mapapansin nyo, no, sa mga formulas, ay may mga values na sinolve natin dun sa sinundan nilang items. Okay? Kailangan natin mga values na iyon. Tulad nitong L. Yan, ang L ay 0.64. So, makukuha dito sa W sub Q ay 4.6789. Yan yung average number of hours an ATM waits to be repaired. Okay? So, halos, 4 na oras, no? Higit 4 na oras kalahati yung paghihintay ng ATM na ma-repair siya. Then, yung average number of hours na yung ATM ay nasa schedule ng technician para i-repair ay yung W. So, 14.6789 hours with this formula. Then, yung effective breakdown rate. So, paano kinukuha yung effective breakdown rate? Which is R. Pag sinabi natin effective breakdown rate, yung nangyayaring rate ng pagkasira ng ATM. So, yan yung formula niya, lambda 0.01 multiply by 5, the number of ATM, minus L, 0.64. So, yan ay 0.0436 ang kanyang breakdown rate. Kung i-convert nyo yan sa percentage, yan ay 4.36% breakdown rate. Then, yung probability that the technician is busy, yung nakuwang R over yung lambda. Okay, so yan ay 43.6% siya busy doon sa pagre-repair ng mga ATM. So, yan, sinamari lang sa table. Then, sumunod na problem is, and kailangan syempre i-compute din yung cost associated with that process, yung pagre-repair ng ATM. Kasi habang nire-repair yung ATM, anong mangyayari? May opportunity cost din yung na mawawala or pera na mawawala doon sa mga customer na sana gagamit ng ATM. Okay? So, ang $5 din yung binabayad per hour para sa service cost ng technician. Then, $60 per hour naman yung cost ng downtime. Then, 8 hours yung kanilang operation per shift. So, compute lang yung total service time or service cost. Yan. Cost per hour, yung M natin ay 1 technician, times 5, yung service cost per technician, which is 5, multiply by 8 hours, kaya 40 yan per shift. And the total waiting time per hour, yung nakuha natin dun sa kanina, na yung L, okay, 0.64, multiply dito sa C sub W, which is $60 per hour. So, $38.4 per hour yung nawawala dahil sa paghihintay, dahil nga may nasirang ATM. Then, yung per shift, multiply lang syempre per hour na yan ng 8 hours. So, $307.2 per shift. Then, yung total cost, i-plus lang yung mga per hour dyan and yung per shift. So, makikita natin na meron pa rin considerable total cost, okay, per hour and per shift kapag may nasisirang ATM. Okay? So, yan. Ito yung result sa POM-QM. Pag pinili natin yung MM1 with a finite population. So, encode lang natin lahat na yan, lahat ng parameters na yan, mga values nila. And kung makikita ninyo, pareho lang to sa manual natin solving. Average service utilization, average number in QE, average number in the system, no? And ano tong makikita natin dito sa K. So, yan na nga yung pinaka kung yung probability na busy or may ginagawa yung technician, okay, ng company. Okay? So, yan yung mga graphs niya. In conclusion, so, yung total cost ay $40 per shift
So, bumaba. Okay, pero mag-expect siya ng mas malaking total cost na 347.2 dahil nga meron pa ring opportunity loss na 307.2. Okay? So, dahil nga dyan sa paghihintay, mas lumalaki yung total cost. Okay? So, anong lesson doon? So, dapat mapag-aralan kung mas effective ba kung gagawing dadagdagan ba yung technician o hindi. Okay? So, thank you. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin. See you next meeting. God bless.